Nang malaman namin na ang eyewitness ay may kompetisyon para sa mga estudyante, ay agad-agad kami nagpasya na sumali. Naging malaking palaisipan sa amin ang pagpili at paghanap ng magandang istorya. Dahil kami ay baguhan at ito ang unang pagkakataong gagawa kami ng isang dokumentaryo. Naglakad-lakad kami sa Kamaynilaan at doon namin napansin na marami palang istorya na pwede namin gamitin. Tulad ng mamang ito na may sakit na polio at nakita naming nakahandusay sa gilid ng kalsada. Walang pamilya, nabubuhay bilang isang taong grasa. Isa pa ang mamang ito na dating sapatero. Nakatulog lang sa kanyang pwesto at nang magising ay dinampot ng DSWD. 3 buwang kinulong at nang palayain, di na binalik ang mga kagamitan sa paggawa ng sapatos. Dahil doon, ang dating sapatero ngayon ay basurero. Ngunit nang mapadpad kami sa Pedro Hill, Maynila sa gilid ng isang sikat na mall, napukaw ang aming pansin na matandang babae na ito. Kapansin-pansin ang kanyang itsura. Parang anak araw, namumula at namumuti ang balat. Nilapitan namin siya at nalaman namin ang kanyang pangalan. Siya si Aling Nida. Dito palaging nagpapalipas ng oras si Aling Nida para mamalimos. Ang kanyang naiipon ay pinambibili niya ng gamot. Sa araw-araw na panglilimos ay kumikita daw siya ng 150 pesos. Kuminsan pag sinuwerte, umaabot sa 200 pesos. Nagpapalimos! Ano sa po yung pamilya niyo? Ano ang walang pamilya? Walang asawa. Walang asawa? Ba't po gano'n? Ba't po kayo nagkaganyan? Ano po sakit yan? Psoriasis. Psoriasis po. Sis. Saan po kayo uuwi niyan? Payatas pa. Kaya tas pa pupunta po Opo, kayo dito. dito. Para kahit saan. Minsan sa Quiapo. Minsan sa Cubao. Paano po yan? Dati po, nung nag-umpisa po yan, kailan niyo po nag-umpisa nagkaroon? Ano, 30 years old ako. Anong inantad po ba? Ngayon, 51 na ako. Yung 30 years old po kayo, paano nalaman niyo po na anong Nagpagamot ako sa ospital na Maynila. Ano Doon sabi? ako nagpapagamot. anong sabi sa inyo? Yung dito, butlik-butlik. Balakuba. Yung Psoriasis. Psoriasis daw. Sinabi na, kinunan na ako ng mga Blood dugo. samples. Tapos, yung balat. Tapos ano daw po siya? Wala nang ano daw siya? Wala na. Anong, Hanggang mamatay ro na lang. saan niyo po daw nakuha yung ganyang sakit? Malaman na raw. So yung magulang niyo po ba may ganyan po? No, wala. Wala. Ako lang. Ako lang. Sa pamilya, ako lang. Nasaan po yung pamilya niyo? Yung kapatid? Wala na. Yung Wala mama na niyo po? akong nanay. Hindi yung mga kapatid niyo po. Ilan po ba kayo magkakapatid? 3. Hindi ko alam kung nasaan sila. Ayokong magpakita ng ganito. Ba't kailan po kayo nahiwalay sa kanila? Nag-istuwaway ako. Matagal na. Bakit Eh, po? kaso nahiya na akong bumalik sa kanila dahil nga ganito na. Nung naglayas po kayo, ilang taon po kayo nun? Baka ano, matagal. Ano yan? Mga ilang taon kayo? 20 lang ako naglaya sa Bakit po kayo naglayas? wala, nagtampo ako. Pinandidirian, kinatatakutan at iniiwasan si Aling Nida. Sa unang tingin ay mistulang napupuno ng balakubak ang kanyang buong katawan. Halata sa kanyang paghihirap dahil walang tigil ang kanyang pagkamot. Sabi pa nga niya, kung tayo daw ay may 3 layers ng balat, siya 2 layers na lamang. Ang psoriasis ay isang sakit sa balat, maaaring mamana o sanhi ng labis sa pag-inom at paninigarilyo. Ayon sa National Psoriasis Foundation, hindi daw nakakahawa ang ganitong uri ng sakit. Ang mga taong may ganitong sakit ay maaaring dumaan sa treatment para maimpisan ang labis sa pangangati. Ngunit ang psoriasis ay wala ng lunas. Linggo na madaling araw ay nagtungo kami sa Payatas, kung saan nakatira si Aling Nida. Nalaman kasi namin na nagpupunta siya sa Nabotas para magsimba. Umuulan nung araw na iyon at ang tanging nasa isipan namin, ano kaya ang kalagayan ni Aling Nida sa mga oras na iyon.
6 ng umaga na makarating kami sa Litex Payatas. Takot at pangamba ang nadama namin dahil sa iyon ang unang pagkakataon na mapadpad kami sa lugar na iyon. Pagpasok mo pangalan dito sa Payatas, naamoy mo na masangsang na amoy na nagmumula sa dam site. Ito nga pala yung tinitirahan ni Aling Nida. Tara, pasukin natin. Aling Nida. Aling Nida. Ay, Aling Nida, kamusta po? Kamusta po kayo? Nagsisimba ko kayo ngayon, di ba? Anong oras yung simba ninyo? Ay, tanangalin namin. Pinangalin. Sige, o. Sige po, sige po. Saan kayo natutulog, Aling Nida? Dito. Kagigising lang ng apo niya nang pumasok kami sa bahay nila. Marumi, madilim, nagkalat ang mga damit, sobrang maalikabok at mainit sa loob. Na! May sakit si Aling Nida at nakakalungkot isipin na sa ganitong klaseng lugar pa siya namumuhay. Sama kayo. Hindi namin alam kung ano ang magiging reaksyon namin. Mandidiri ba kami sa lugar o maaawa dahil sa sitwasyon nila. Ito si Jessa, anak ng pamangkin ni Aling Nida. Dahil sa maagang naulila ang bata, si Aling Nida na ang tumayong magulang niya. Sa ngayon, si Jessa ay nasa ika-5 baitang ng elementarya.